Una sa ating mga balita, tiniyak ng pamahalaan ang paglulunsad pa ng mga programa para sa pag-angat pa ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kabilang na dito ang karagdagang mga trabaho at dekalidad na edukasyon. Narito ang ulat ni Sam Ramirez. Pinangako ng pamahalaan na mas papalawigin pa nila ang iba't ibang mga proyekto para maibsan ang kahirapan sa bansa. Magiging focus ang edukasyon at pagbibigay ng trabaho. Ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, may mga natanggap na silang iba't ibang mga panukala na mas palawigin ang conditional cash transfer o ang pagbibigay sa mga mahihirap nating kababayan, upang masiguro na aabot ang mga bata sa high school kung saan matututunan nila ang ilang technical skills na maaari nilang gamitin sa trabaho kahit hindi pa nakakapagtapos ng kolehiyo. Sa kasalukuyan kasi, isa sa mga responsibilidad ng mga beneficiaries ay paaralin ang kanilang mga anak na may edad 6 hanggang 14 na taong gulang. Kung iisipin ay halos hanggang first year high school lang ito. Kakambal nito ang pagtutok din sa mga lumalakas na industriya na nagbibigay ng trabaho gaya ng rubber, palm oil, coconut, coffee at seaweed na karamihan ay matatagpuan sa Mindanao. Paggawa ng infrastruktura at pagbabantay sa seguridad at kapayapaan sa isang lugar ang isa din sa tututukan ng pamahalaan dahil ayon kay Secretary Abad ay mahalaga ito upang mas makumbinsi ang mga negosyante na mamuhunan at magtayo ng kanilang negosyo. Dagdag pa ni Secretary Abad na nararapat lang ng social protection at social services ang mga mahihirap nating kababayan upang masiguro din ang kanilang pag-angat sa buhay. Halos 10% ng buong populasyon sa Pilipinas ang masasabing extremely poor o lubhang mahirap. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.